Isang babae mula Georgia ay makukulong ng ilang taon at mapipilitang panoorin ang anak na lumaki mula sa malayo matapos niyang barilin at patayin ng ama ng bata. Sige, buntis ako. Sige, lakad tayo dito. Hindi ko sinasadya na barilin siya. Sige. Lumapit ka rito. Diyos ko, hindi ito na ang pinakamasamang araw ng buhay ko. Diyos ko. Hinukay namin ang mga dokumento, ebidensya, larawan at body camera footage para mapag-aralan kung paano siniyasat ng Athens Clarke County Police ang kaso at ang kinahinatnan ni Heather Nicole McCall. Welcome sa sidebar ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Pagdating ng mga pulis sa isang mobile home sa Nowhere Road, Athens, Georgia noong Hunyo 12, 2024 ng umaga, nadatnan nila ang magulo at nakakabahalang eksena. Si Jeremy Tyrone Howard, 31 ay tinamaan ng bala sa tiyan. Sumigaw siya sa mga pulis na hirap siyang huminga at nagpagulong-gulong sa lupa habang tinutulungan ng mga rumesponde. Ang on-off niyang kasintahan na si Heather Nicole McCall, 26, ay balisa at natatakot, paulit-ulit na tinatanong kung mabubuhay pa si Jeremy. Hinila siya ng pulis palayo habang nililigtas siya ng mga kasama at ambulance crew at nagsimulang ikwento ni McCall ang nangyari. Panoorin ninyo. Mabubuhay pa ba siya? Sige, titingnan natin yan. Nasaan ang baril? Hindi, manatili ka lang dyan. Huwag kumuha ng kahit ano. Sige, lumipat ka doon. Kasama yan, lumipat ka doon. Nasa kusina siya. Sige, lumapit ka doon. Lumayo ka sa kanya. Umalis ka. Lumipat ka doon. Pasensya na. Tulungan mo akong kumapit at pigilan ang pagdurugo. Pasensya na. Pindutin mo yan, lalaki. Pasensya, Tommy. Buntis ako. Jeremy, nandito lang ako. Jeremy. Tinatangkang kong huminga. Sandali lang. Huwag ilagay ang tuhod mo sa kanya. Hawakan mo siya ng mahigpit. Mahal kita, Jeremy. Nandito lang ako, Jeremy. Hindi ko kaya si Jill ito. Kumalma kayo. Jeremy. Tingnan mo, nandito lang ako, Jeremy. Kami may ambulansya sa Rabay. Mahal kita, Jeremy. Nasaan ang baril? Jeremy. Tuloy-tuloy ba ang tama o? Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Jeremy, nasaan na yung isa pa? Jeremy, wala ako dito. Nandito lang ako. Jay, huminga ka, hindi siya makahinga. Lahat, Morgan. Uy, ibalik mo siya. Ibalik mo lang siya para sa akin. Buntis siya. Mag-ingat ka lang. Buntis ako, tumayo ka, umatras ka. Jeremy. Ayos lang siya. Jeremy. Siya ang ama ng anak ko at buntis ako. Sige, lumipat tayo dito. Hindi ko sinadyang barilin siya. Sige. Lumapit ka rito. Pasensya na talaga. Sorry, hindi ko sinadyang mabaril siya. Umupo ka sa larawan. Hindi ko sinadyang barilin siya. Sige, ano ang nangyari dito? Sige. Sandali lang. Ayos ba siya? Masasaktan ba siya? Sandali lang. Basahin ko lang ito. May karapatan kang manahimik. Anumang sabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa'yo. May karapatan kang kumausap ng abogado. Habang iniimbestigahan ka, kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, bibigyan ka ng isa na magre-representa sa'yo bago ka tanungin. Kung gusto mo, maaari mo itong pirmahan kahit kailan. Nandyan, sinasabi ang mga karapatang ito at sasagutin ko ang alinman sa mga tanong ko mula sa paggawa ng anumang pahayag. Naiintindihan mo ba ang bawat isa sa mga karapatang ipinaliwanag ko sa'yo? Gusto mo bang makipag-usap sa akin ngayon? Oh. Sige, ano ang nangyari sa akin? Sige, kahapon or nung isang araw, sige, magkasama kami. Nagkaroon kami ng pagtatalo. Sige, kahapon. Hinawakan niya ako, sinabi niyang galit siya sa akin, sinabi niyang niloko niya ako. Sabi ko, sige, hindi na kita makikita ulit. Inihatid ko siya. Sige. Sa Smoky Road lang siya nakatira sa taas. Sige. Kanina umaga tumawag siya, sinabing sunduin ko siya at lahat. Sabi ko, huwag mo na akong kausapin, tapos binlock ko siya. Sige, yung puting lalaki doon ay kaibigan ko lang at pumunta lang para mag-ayos. Maintenance man siya. Pumunta siya dito para tulungan ako sa electric basurahan ko na kayang mag-detect ng baterya. Hindi ko alam gamitin kaya dumaan siya. Sino sa kapitbahay ang nag-aayos ng baterya at basurahan? Yung nakatira dito si Blake, matatapos na sa trabaho mga 8:00 ng gabi. Sige. Yun ang aking ka-roommate, sige. Kaya, May kumatok sa pinto.
Yung kaibigan ko doon, binuksan lang niya nang hindi tinitingnan kung sino. Tapos, pumasok siya, sumugod sa akin at may mga baril sa bahay para sa protection, kaya tinutukan ko siya. Hindi ko alam na may balas sa chamber, wala akong alam doon, hindi ko sinadyang hilahin ang gatilyo. Sige. Itinutok ko yun sa kanya at sinabing lumabas siya. Oo, sige, sang-ayon ako. Mabubuhay siya? Mabubuhay ba siya? Magiging ayos ba siya? Siya ang ama ng anak ko. Ayos lang siya. Paparating ang ambulansya at bombero, aalagaan siya. Sige, kailangan kitang kausapin ng tuloy-tuloy. Pumasok siya sa bahay, alam mo na kung sino siya. Oh, siya ama ng anak ko, mahal ko pa rin. Nasaan ang baril nung kinuha mo ito? Nasa kwarto ito. Sige, anong klaseng baril yon? 1.45. Sige, .45. Hindi ako masyadong marunong sa baril. Kaninong baril yon? Sa lalaking dito nakatira yon. Sige, gaano ka nakatagal dito nakatira? Katapusan ng Marso? Sige, saan mo kinuha ang baril? Nasa kwarto lang yon, sa taas ng aparador. Sa ibabaw ng kanyang aparador. Sige, mabubuhay ba siya? Oh, Ayos lang siya. Ayos lang siya. Kinuha mo ang baril. Baril ba ito na maliit o rifle ba ito? Pistola ba ito? Oh. Sige, ayos lang. Ilang beses mo itong aksidenteng naputok? hindi ko sinasadya. Di ko alam na may bala pala. Nasa gatilyo ang daliri mo. Hindi ko alam na ganun. Hinahawakan ko lang. Sinusubukan ko lang siyang takutin. Sige, nung dumating ang mga pulis dito, saan napunta ang baril? Nasaan na ito? Nandun lang kung saan ko ito iniwan? Nasaan na ito? Nakita ko ito sa kusina sa sahig. Nahulog ko nung biglang umandar. Tumakbo ako kay Jeremy para tulungan siya. Akala ko mamamatay na siya. Parang siya ang anak ko, siya ang ama niya, buntis ako, siya ang ama ng anak ko. Hindi ko sinadyang barilin siya. Ayon kay McCall, matagal na silang may problema ni Jeremy sa domestic violence simula pa lang ng kanilang relasyon, ilang buwan bago magsama sa iisang bahay. Sa halip, nakatira siya sa trailer kasama ang isang kaibigan at ang kaibigang iyon, si Blake, ay sinasabing ayaw kay Jeremy doon. Ito ay dahil daw sa mga issue sa droga, kaya si Blake ay nasa trabaho pa noon. Sabi ni McCall, dumating si Jeremy nung umaga na iyon nang hindi nagpapaalam at hindi lang si McCall ang nagpaliwanag kundi pati ikaw. Ang pangalawang lalaking kaibigan na dumalaw para makita siya ay naroon nung insidente. At sa isang panayam sa lugar kasama ang isang pulis, ipinaliwanag niya na kakarating lang niya nang pumasok si Jeremy sa pintuan. Kanino siya? Nasa itaas na siya, pusasan at iniimbestigahan ng pulis. Atit ang kanyang telepono. Tumawag siya sa 1,911, kakarating ko lang. Kilala mo ba siya? Kakakilala ko lang sa kanya. Mga 1.5 linggo pa lang ako. Sinasabi mo bang kasama mo siya? Hindi po, sir. Hindi po, pasensya na, hindi po, pasensya na. Hindi po, sir. Dumalaw lang po ako. Hinatid ko lang po ang isang kaibigan sa Atlanta. Nandito ka ba nung nangyari ito? Oo, kararating ko mga 3 minuto, tapos nangyari na. Kaya pumasok ako. Nagkakasiyahan kami, nakilala ko aso niya, pumasok siya, tapos aalis na sana. Sabi niya kailangan ng identification o card at sa tingin ko siya na ang ama ng bata. May nangyaring may kinalaman sa panloloko, parang ganun. Kaya sabi ko, aalis na ako, bibigyan ko kayo ng sandali. Personal ninyong usapan ito. Lumabas ako, pumunta sa kotse para kunin yung kailangan. Drill yata o inaayos. Sabi niya, palitan pero walang baterya. Magtiwala ka lang. Tapos bigla akong nakarinig ng putok, pero hindi naman ito nagsalita ng... Lalaki kayo. Ako, hindi talaga. Nasa loob siya, narinig ko lang, oh, tapos lumabas na siya. Bumaba ka sa hagdan at nakita ang tama ng bala. Sabi niya, aksidente lang daw yun, sinusubukan niya siguro. Hayaan mo akong mag-isa kasi binugbog na niya siya dati. Doon niya sinabi yung sinabi niya, hindi ko pa nakita yon. Oh, Hindi! gets. Pagkatapos lumabas siya. Hanapin mo yung may O. Sir, hindi ko kaya. Pasensya, 3 minuto lang po dito sa taas, sir. Habang inihahanda si Jeremy ng mga medic para sa ambulansya, napansin ni McCall na baka nakatakas ang kanyang aso mula sa trailer sa gitna ng kaguluhan. May iba pa bang ligtas dyan? Wala. Oo, wala talaga. Ang aso ko. Nasaan ang aso? Hindi ko alam. Di ko alam, wala silang pakialam sa aso. Nag-aalala ako tungkol sa aso ko. Hindi kami nag-aalala tungkol sa aso. Hindi siya mabagsik pero hindi pwedeng palabasin dahil tatakbo siya. Service dog ko siya. At parang ordinaryong alaga lang. Wala siyang balahibo or trabaho. Pero tinutulungan niya ako kapag may panic attacks. Kailangan ko talaga siya. Nag-aalala si McCall na makita ng pulis ang hubad niyang larawan kapag humingi ito ng access sa telepono niya. Meron bang password dito? Pwede ko bang malaman ang password mo?
Well, dadaanan naman namin ang buong telepono mo. Mas madali lang kung may password kami. Kung may password kami, hindi na namin kailangang i-reset lahat. Kailangan pa naming ma-access ang telepono mo kaya hinihingi ko ang password para mapadali ito. Sige, well, ang nakita ko lang ay mga balita tungkol sa akin at mga ganon. O hindi namin hinahanap yung mga ganon. Gusto lang naming makakuha ng ebidensya. Walang binanggit doon tungkol sa barel. Kailangan pa rin nating suriin ito. Nagpa siya si Makol. Alam mo yon, gusto niyang makipag-usap muna sa isang abogado bago ibigay ang passcode ng kanyang telepono. At sa ngayon, pumayag naman ang mga pulis. Ilipat natin ang poses ni Makol sa harap, pero may isa pa siyang hiling. Tingnan mo ito. Patatayuin kita. Miss Makol, nakipag-usap ka ba sa mga saksi? Oh, Kunin mo ang impormasyon niya. Tapos ang kwento natin. bumaba ka, palitan natin ng posas. Pwede bang makahingi ng 2 sapatos? Oh, tumayo ka lang. Kami na bahala. Dapat andyan sila. Oo, nasa kwarto ko ang tsinelas nila sa kabilang dulo ng bahay. Gaano ka nakatagal? 4 na milya. Sige, ilalagay natin sa harap lahat ng gamit para sa crops. Palitan mo sila. Kolektahin ng kailangan nating gawin. Oo, kasi hindi ko sinasadya. Ilapit mo lang ang kamay mo sa akin. Mga sosyal na kusinero? Hawakan mo lang dito ang kamay mo para mailagay ko kasama ng sandwich mo. Mas magiging maayos para sa'yo dito sa taas. Salamat, mas komportable lang ng kaunti. Salamat. Okay lang, huwag mag-alala. Meron bang kahit anong posibleng paraan? Alam kong parang sobrang kakaibang hiling ito. Pero may kahit anong posibleng paraan ba na pwede kong tamaan ang mukha ko or kung ano man para makakonekta sa kanya, parang ganun. Oo. Hindi namin pwedeng payagan yan. Hindi namin alam kung ano ang nasa loob niyan. O isang sigarilyo. Alam kong buntis ako, pero parang Yes, it's a stressful situation. ngayon, pakiramdam ko, hindi ko kaya. Naiinis ako sa sarili at sobra ang pag-aalala ko, parang mamamatay ba siya? Di ko nga inisip na mamamatay siya. Hindi mo iniisip na mamamatay siya. Gusto mo ba, ilang porsyento, hindi mo ba naiisip na mamamatay siya? Hindi ko kayang suriin pero ang ibig kong sabihin, Parang maganda. wala akong hula. Sa tingin ko malalampasan niya to. Sige. Kailangan mong maging positibo tungkol dito. Dumating si McCall sa istasyon ng pulis at dito niya ipinagpatuloy ang pagtatanong tungkol sa kalagayan ni Jeremy. Hindi lang basta-basta namin pwedeng makuha ang medical na impormasyon ng isang tao. Sa tingin mo ayos siya? Sana nga, hindi ko alam. Nakapatay ka na ba ng ganito dati? Parang barilan? Oo, parang ganun, parang... Ibig kong sabihin, Parang sinabi ng opisyal na ganun din siya dati. Oo, binaril yung lalaki sa likod at namatay siya. naiintindihan kita, wala talaga akong alam. Depende na lang talaga. Kung gusto mo lang umupo dyan, Pwede ba akong umihi at uminom ng kahit ano? oo, saglit lang, babalikan kita at sasamahan sa banyo. Hahanapan din kita ng tubig. Gusto mo lang umupo at magkunwaring masama ang pakiramdam. Nung nag-imbestiga na, 2 investigador ang paulit-ulit nagtatanong kay McCall tungkol sa nangyari at pinapaliwanag bawat bahagi ng kwento. Sabi ni McCall, ang huli nilang away ni Jeremy ay dahil sa kanya. Niloloko raw siya at nakita niya ang mga message ng ibang babae sa phone ni Jeremy. Ayaw niyang sabihin kay McCall kung sino at bakit sila nag-usap. Ayon sa kanya, pagdating ni Jeremy noong Hunyo 12, kinuha nito ang ilang gamit niya sa trailer, kasama ang social security card. Kaya hinahanap ko ang kanyang social security card at sabi ko, sabihin mo muna sa akin ang pangalan niya, ibibigay ko sa'yo. Sabi niya, walang pangalan. Nagsisinungaling lang ako. Tapos sinabi kong umalis ka na, pero hindi pa rin siya umaalis. At ayaw pa rin niyang umalis, kaya nagsimula na akong sumigaw, pero ayaw pa rin niyang umalis. Natakot ako na baka saktan niya ulit ako. Naalala ko, sabi ni Blake, andito lahat ng baril. Pwede kang pumunta sa kwarto mo, pero ayoko kasi hindi ako sanay sa baril. 2 beses lang akong nagpaputok ng baril at sa target lang yon. Akala ko walang bala yung baril. Hindi ko alam na may bala pala yon. At hindi ko rin alam na yung daliri ko ay nandoon na pala sa may gatilyo. Oo. Tinakot ko lang talaga siya.
Kaya pumunta ako at kinuha ko yung baril sa kwarto ni Blake. At parang hindi ko naman siya tinutukan, tinutok ko lang yun sa sahig. Sabi ko, umalis ka. Hindi pa rin siya umalis kaya nagsimula akong sumigaw. Siguro, alam mo yun, pag galit ka at sumisigaw, naninigas katawan mo. Oo, at yung kamay ko, parang napiga ako ng di sinasadya. Hindi ko talaga sinadya gawin yun. Okay, nandito ako, nagdadasal na sana, kung mamatay siya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Oo, susurin natin siya mamaya. Sa tingin mo ba okay siya? Sa tingin ko, alam mo, hindi ko talaga alam kung paano ko nasabi na naging maayos ito. Dumiretso ito. Sige, minsan magandang balita yan. Alam mo naman, hindi mo talaga alam. Magagaling ang mga doktor sa ospital, kaya tiwala akong gagawin nila ang lahat. Nung na-realize ko ang nangyari, parang umuugong ang tenga ko. Sabi niya, binaril niya ako. Sa tingin ko, inilapag ko lang ang baril sa sahig or sa camera. Hindi ko maalala. Tapos tumakbo ako papunta sa kanya. Tapos parang niyakap ko siya at sinabi ko, Pasensya na. pasensya na. Tapos sabi ni Jeremy, tumawag sa number 1, tumawag sa number 1. Kaya hinanap ko yung cellphone ko at tinawagan ko yung number 1 namin. At pagkatapos, hindi ko na maalala kung paano nakalabas si Jeremy. Sa tingin ko, sinabi ni Jeremy na lumabas siya kasi paparating na ang ambulansya. Oo, narinig namin yung ambulansya kaya lumabas siya at humiga sa lupa. Naisip ko yung pelikula tungkol sa pressure kaya kumuha ako ng damit at pinressure ko parang hinawakan ko ulo niya. At sabi ko, tingnan mo ako. Sa una, akala ko diretso siya pero nakapikit ang mata niya at may ginagawa siyang tunog. Oo. At sabi ko, Jeremy, pakiusap. Tingnan mo siya, pakiusap. Tingnan mo ako. Oo, mahal ko siya. Sinasabi ko sa kanya na mahal ko siya at lahat. Tapos, binigyan ako ni Jeremy ng tuwalya sa kusina. Sabi ko, iiyak ba ako dahil sa pressure? Sabi niya, oo, kaya pilit kong hinahawakan ng ulo niya. Sabi ko, sorry, mahal kita at hinalikan ko siya. Sabi niya, hey, binuksan niya mga mata niya at sabi, mahal din kita. Sabi ko, pasensya na, di ko sinadya. Dumating ang ambulansya, umiyak sila na may posas. Sige. Nagsimula ito bilang hindi masamang pagtatalo at di sinadya maging ganito. Parang baliw ako umiyak sa kanya pero hindi naman talaga umiiyak. Na mabuhay siya kasi kung mamatay siya, hindi na magkakaroon ng ama ang anak ko. Oo, tulad ng sabi ko, magagaling ang doktor nila, kaya titingnan natin mamaya. Minsan lang, kailangan nilang gawin lahat ng kailangan nila dun mismo. Alam mo na, siguraduhin na kompleto ang mga x-ray at iba pa. Nagsimula siyang sumigaw, tapos sumigaw na rin ako. Siguro parang kapag sumisigaw ka, alam mo yun, parang napapakamot ka ng kamao. Oo. Hindi ko napansin na nabaril ko siya. Nung na-realize ko, sabi ko, Diyos ko. Parang narinig mo lang yung ingay. Parang umingay tenga ko, sabi niya, binaril mo ako, sabi ko, Diyos ko. Sige. Ayun, buhay pa si Jeremy. Sa kasamaang palad, namatay siya sa ospital dahil sa mga sugat kahit di malinaw ang eksaktong oras ng pagkamatay. Ngayon, balik tayo kay McCall, ang mga detective. Iniwan muna nila siya mag-isa sandali. Pagbalik nila, nais nilang malaman kung ano ang iniisip niya nang kunin niya ang baril ni Blake dahil mahalaga ito sa pagsusuri. Bakit ka kumuha ng baril? Dahil ba nandun siya natatakot kang masaktan ka niya o gusto mo siyang paalisin sa bahay? Bago dumating si Blake, Yung tungkol kay Blake, yun na yung huli at di na mahalaga. Gusto ko nang umalis. Ginamit ko ang baril para takutin siya at umalis. Gusto ko lang talaga siyang umalis. Kasi alam kong matigas ang ulo niya at hindi siya umaalis, lalo lang niyang pinapalala ang mga sitwasyon. Natakot ako na baka saktan niya ako. Sinabi ba niyang sasaktan ka or may banta siyang ganon? Hindi. Hindi niya talaga ginagawa ng pasalita. Okay, ginawa lang talaga yon para takutin siya, para makuha siya. At alam niya na hindi ko siya babarilin at hindi ko siya babarilin. Parang aksidente lang, parang kinamumuhian ko ang sarili ko.
Alam mo yon kasi malinaw na may nangyaring pamamaril. Kaya gusto lang naming malaman kung ano talaga ang dahilan kung bakit talaga ito nangyari. Sa tingin mo ba, aksidente ito o naniniwala kang depensa sa sarili ang nangyari? Aksidente ba ito? Sige. Oh, aksidente nga. Dapat parang, alam mo yun, parang panakot na self-defense. Oo. Kasi akala ko remote yun, tapos aksidente talaga siya, 100%. Di ba? Pagkatapos ng nangyari, agad akong tumakbo sa kanya at tinulungan ko siya kahit hindi ko pa siya masyadong natitignan. Hayaan mong tingnan ko muna ang ilang tawag para malaman natin ang posisyon niya. Babalik tayo pagkatapos kong kausapin sandali si Jeremy. At alam mo, syempre kailangan nilang magtrabaho, gawin lahat ng kailangan gawin at siguraduhin na makuha nila ang lahat ng kailangan nila. Kasi alam ko na kapag may nabaril, lagi silang nag-x-ray at marami pang ginagawa kaya madalas hindi mo agad nalalaman ang totoong nangyayari. Gusto ko lang malaman kung hindi ka nagsisinungaling. Oo, titingnan ko lahat yan at sasabihin ko sa'yo. Matapos ang ilang oras ng tanong, sinabi ng mga investigador kay Michael na hindi nakaligtas si Jeremy. Ayos lang ba siya? Di siya nakaligtas. Oo, ginawa ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya. Diyos ko. Diyos ko, naku, hindi. Oh my God! No! Oh my God, no! The doctors did everything they could. Oh no! Oh my God! 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 Diyos ko, Diyos ko. Diyos ko. Oh my God. Oh my God. Diyos ko. Oh, hindi pa namin eksaktong naririnig ang sinabi ng doktor. Pasensya na. Sa tingin ko, ito ay... Alam mo, hindi kami naniniwala na ikaw ang gumawa nito. Pasensya ka na, alam mo. Hindi naman sinasadya o kung ano paman. Diyos ko. Sa totoo lang, Huwag mong gawin yan. Diyos ko. naku. Gusto mo bang bigyan ka muna namin ng oras mag-isa dito? Ayos lang ba sa'yo pati kay Anita? Pwede kang kumatok sa pinto. Parang marami kang inisip. Diyos ko, hindi ako makapaniwala dito. Gusto mo bang bigyan ka muna namin ng espasyo para makapag-isip? Kailangan ko ang aso ko. Oh, hindi ko alam kung nahanap na nila ang aso o kung saan magsisimula. Ibig sabihin, kailangan ko siya. Tatanungin ko muna ang mga pulis doon kung nahanap na nila ang aso mo. May pwede ba kaming sagutin para sa'yo? May mga tanong ka ba para sa amin? Makukulong ba ako dahil sa pagpatay? Hindi. Hindi. Siyempre, kapag may napunta sa ganitong sitwasyon, kailangan mong tingnan kung anong mga batas ang nalabag. Pero hindi ko gagawin yon. Hindi ka namin kakasuhan ng pagpatay o kung ano paman. Ang tinitingnan namin ay malamang na Hindi ako makapaniwala na namatay siya. Oh my God, serious body. naniniwala akong nasa ospital siya. Kaya hindi talaga namin magawa. Hindi namin mapapadali yon. Gusto ko lang talagang umalis. Diyos ko, hindi.
Diyos ko, Diyos ko. Nasa puntong ito, binigyan ng investigador si McCall ng espasyo para maproseso ang nangyari at sinabi sa kanya. Pagbalik nila, si McCall ay nasa sahig. Hoy, Heather! Pwede ka na bang isama? Sali. Pupunta tayo sa kulungan. Ayos lang. Kailangan kita. Sige. Hindi pwede yon. Tumayo ka lang para sa akin. Nasa ospital siya. Opo, ma'am. Pumanaw na siya. O. Sige, tumayo ka para sa akin. Heather. Halika na. Pwede ka ba naming tulungan kunin sapatos mo? Pasensya na, baby. Alam ko, baby. Tumayo ka na, bata. Pwede mo bang hawakan ng kamay ko? Tumayo ka para sa akin, sige. Tumayo ka. Kaya mo yan. Diyos ko. Uy, pare, suot mo na sapatos mo. Sige. Pero ilalagay lang naman ito sa harap mo. Salamat. Isang yakap. Ay, Diyos ko, maniwala ka. Hindi ko kaya, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Nakakalungkot naman. Umupo ka lang dyan. Pwede ba siyang umupo muna? May pinag-uusapan pa kami. Diyos ko. Heather, tubig o iba pa? May isa sa ilalim ng upuan, sige. Sa tingin ko, gumulong siya sa likod. Nasa ibabaw ka ba talaga ng upuan? Mabilis lang namin ginagawa ang ilang bagay. Oh. Hindi ako sigurado. Hindi pa natin alam yan. Wala pa tayong oras o kahit ano. Kaya anong nangyari? Nire-recommenda ng mga opisyal ang kaso ng involuntary manslaughter at reckless conduct na inaprubahan ng grand jury. Naglabas sila ng true bill of indictment. Dinala ng mga opisyal si McCall sa kulungan pero dahil buntis siya at nagulat, ito ang totoong dahilan. Pinatingin muna ng staff si McCall sa ospital bago siya tanggapin sa kulungan kaya ilang oras siyang na-delay doon bago ibinalik sa kulungan. Ayon sa Athens Banner Herald, 3 buwan na nakulong si McCall bago makapagpiyansa at manirahan sa kanyang mga lolo't lola sa labas ng Clark County. Noong Setyembre 2020, nag-post si McCall ng baby shower photos at nag-update ng Facebook ng pictures ng anak niyang babae pagkatapos itong ipanganak. Noong Disyembre 2025 lamang pumayag si McCall na umamin sa felony involuntary manslaughter at misdemeanor reckless conduct. At bago ang kanyang sentencing, bago niya malaman ang kanyang magiging kapalaran, nagpadala ang mga miyembro ng pamilya ng mga liham sa hukom na sumusuporta kay McCall. Isang babaeng nagpakilalang lola sa tuhod ni McCall ang nagsabing mabait at may pinagdadaanan ang bagong ina. Nagpatuloy ang sulat kamay na liham. Hindi niya sinadyang manakit, hindi siya ganon. Mahal ko siya at dasal ko na maawa sila at bigyan siya ng pagkakataon palakihin ang sanggol. Kaya hinihiling ko, maaari bang bigyan siya ng pagkakataon ng korte? Alam kong malaki ang hiling ko, pero tiwala ako sa Panginoon na pauuwiin siya para maalagaan ang anak niya. Sumulat din sa korte ang lola ni McCall na kasama niya sa bahay. Sabi niya, pinalaki si Heather na may Kristiyanong pagpapahalaga, pero nagkamali siya at napunta sa maling lalaki. Akala niya mahal siya pero inabuso siya nito, pisikal at emosyonal dahil may problema sa pag-iisip. Dasal namin nakaawaan siya ng korte. Sa huli, hinatulan ng hukom si McCall ng 10 taon. Ang unang 4 na taon ay sa kulungan at ang 6 na taon ay probation. Malungkot talaga ang kwentong ito. Yan ang balita namin sa Sidebar. Salamat sa pagsama sa amin. Tulad ng dati, mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcasts, Spotify, o iba pang podcast platforms. Nasa National Broadcasting Company Peacock din kami. Sundan ako sa Instagram at News Nation Show. Jesse Weber live Lunes, Biyernes, 11 PM Eastern. Kita-kits sa susunod mga kaibigan.